miyembro ng MNLF Miswari Faction sa Zamboanga City. Kaya naman inaasahan daw ng militar na malapit na matapos ang krisis sa lungsod. Mula sa Barangay Santa Barbara, sa Zamboanga City nakatutok live si Chino Gaston. Chino. Tama ka dyan, Mel. Patuloy nga ang pagdami ng mga MNLF na nadadakip o di kaya sumusuko sa militar. At bagamat narinig natin yung mga helicopters ng militaris buong umaga lumilipad sa Ipapawid, wala tayong napabalitaan o narinig na palitan ng putok sa pagitan ng MNLF at ang puwersa ng gobyerno. At marami ang umaasa na maaring indikasyon na ito na patapos na nga ang gulo dito sa Zamboanga City. Ang 35 MNLF fighters mula ng Sulu at iba pang lugar ang nasa kamay ngayon ng militar matapos ang ginawang operation kaninang madaling araw. Marami sa mga nahuli, halos ubos na ang bala. Ang ilan sa kanila, may mga isinilid pang mga alahas, cellphone at iba pang mahalagang bagay sa kanilang mga bulsa at bandolier o lagayan ng bala. Hinala ng militar, galing ang mga alahas sa kanilang naging hostages o di kaya mula sa mga bahay na puwersahang pinasok ng MNLF. Ilang pang hostages ang nailigtas din ng militar, kabilang na ang isang magkasintahan. Kabila. Kahapon, tinatayang 35 MNLF ang nahuli rin kabilang na pamangkin ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari na si Iner Miswari at isang babaeng MNLF Commander na si Misbah Balaji. Dinala sila sa Zamboanga City Police para sumailalim sa booking procedures. Nakapiring at nakatali ang mga rebelde bilang pag-iingat sa seguridad at dahil naubusan na rin daw ng posas ang mga pulis at sundalo. Hanggang kaninang umaga nga, patuloy pa ang PNP Zamboanga sa pagproseso ng mga nahuling MNLF. Halos mapuno ang police station. Kinuhanan sila ng mugshot at fingerprints. Ang iba namang sugatan, binigyan ng stretcher at isinakay sa ambulansya. Pero 79 na taong gulang na MNLF female fighter na si Misbah Balaji kung saan ang sumuko. Ang leader mula sa CI Zamboanga Sibugay umaming na loko sa pagpunta sa Zamboanga City. Iingan nila ko karaban. Pag humandaw sa karaban na ay hinaba mihatag ikan sa mga pukot o mga materya sa dalagal, ibuang lang ko. Pero naniniwala pa rin ang militar na may patuloy pa rin lumalaban tulad ng Ustad Jaber Malik na nasa loob ng conflict area. 2 sundalo pa nga mula sa Philippine Marines ang nasawi sa isinagawang operation kagabi. We believe he's still inside. Right now, I cannot reveal to you what new information we have, but we still believe he's still inside. Meron lamang tayong narinig na putukan buong araw ay nananatiling sarado pa rin itong tinatawag na conflict area dito sa Zamboanga City at patunay na hindi pa rin talaga ligtas na makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan habang patuloy ang paghahanap ng militar dito kay MNLF Commander Ustad Jaber Malik. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kung kaninang madaling araw kabila ang putukan, maghapong naging tahimik ang sitwasyon sa mga barangay sa Zamboanga City. Mula pa rin sa Zamboanga City, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, sa pagsuko at pagkakahuli nga sa mga membro ng MNLF Miswari Faction mula pagkagabi hanggang kanina umaga ay tila mahimik ang sitwasyon sa tinaguriang hot zone o ang lugar ng bakbakan nitong nakaraang 18 araw. Ang mga helicopter ng Philippine Air Force na dati-dati mataas ang lipad dahil sa panganib ng sniper fire. Ngayon, mas mababa nang umiikot ang mga ito sa lugar ng bakbakan. Maging mga barko ng Philippine Navy, tila mas nakakalapit na sa Pampang. Ayon sa mga sundalong nagbabantay sa paligid ng Santa Barbara at Riondo, nagsimula ang katahimikan matapos ang halos walang tigil na putukan kaninang madaling araw. Dito na aresto ang napakaraming miyembro ng mga rebelde. Sa loob ng nakaraang 9 na oras ay wala na tayong narinig na putukan dito sa ating kinaroroonan sa boundary ng Barangay Zone 4 at Barangay Santa Barbara. Isang kanto lang ang layo natin mula sa Lustre Street kung saan nangyari yung pinakamatitinding bakbakan. Katunayan, dito mga nakaraang araw ay bawal mamalagi sa lugar na ito dahil sa tuloy-tuloy na putukan sa bahaging ito ng Barangay Santa Barbara. Pero ngayon nga, ay pinayagan na tayong mamalagi dito. Bagamat naka-alerto pa rin yung mga membro ng PNP Special Action Force at yung mga membro naman ng 32nd Infantry Battalion na nagsisibing blocking force sa lugar na ito. 2
Dahil tahimik na ang sitwasyon, nakuha na rin ng Special Action Force ang kanilang sasakyan na tatad ng bala sa Santa Barbara. Ang mga sakay nito ang isa sa mga unang napasabak sa pagsugod ng mga rebelde. Magtatatlong linggo na ang nakararaan. 2 pulis umano ang namatay rito. Sa kabila ng katahimikan, hindi pa rin nagpapakakampante ang mga otoridad. Sa barangay Talon-Talon, sinuwid ng MG-520 attack helicopter ng Philippine Air Force ang mga bakawan na kanilang binomba nitong mga nakaraang araw. Ang mababang lipad ng helicopter, indikasyon na wala ng rebeldeng bumabaril dito. Ang mga Special Action Force sa lugar, todo rin ang pagbabantay. Sa Rio Hondo, mahigpit din ang pagbabantay ng mga pulis, maging mga imbornal na pwedeng lusutan ng mga rebelde, kanilang ininspeksyon para siguruhin walang makakatakas. Bagamat tahimik na ngayon, Mel, isa namang sunog ang sumiklab bago magtakip silim sa parehong lugar kung saan nagkaroon din ng sunog nito mga nakarang araw. Ayon sa mga sundalong nagbabantay malapit sa lugar, posibleng muling lumiyab ang dati ng sunog lalo pat hindi naman ito nabugahan ng tubig dahil delikado pa noon ang sitwasyon para sa mga bumbero. Ngayong gabi, tuloy na rin namang namatay yung sunog. Yan pa rin ang pinakalitas mula dito sa Zamboanga.